YouTube sa kapakanan ng ating mga ikangay busybodies na nais mapakinggan ang ating mga opinyon. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Maraming salamat at magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa bawat isa. Nasa ikalawang bahagi tayo ng ating Fun Saturday Live. Ang ating paksa ngayon ay mainit at pinatitiuna ko na bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag sanang magagalit. Bato-bato sa langit ang tamaan na magalit, ubod kayo ng pangit. Ang ating paksa ngayon, mga mandarambong na mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Mandarambong at mga bobong mga politiko na mga nagpapagamit, nagpapasuhol sa mga may intereses sa ating bansa. Kaya't marami tayong mga alis guo ngayon, naglipa na sa bansa, na mga nanggagago sa atin. Masaklap, masakit na mga kataga kung inyong pakikinggang maigi. Mga mandarambong, mga mandurugas, mga bobo na mga public servants at mga politiko nagpapagamit, nagpapasuhol, kaya marami tayong mga alis guo ngayon na nanggagago sa atin. Marami dyan. Nais kong iparinig muna sa inyo mga kababayan. Ito. Paririnig ko muna sa inyo itong ilang mga tapes at pagkatapos niyan ay pag-usapan natin ng maayos ang ating paksa ngayong araw na ito. A Rappler investigation shows former presidential economic advisor Michael Yang and his associates' business expanded rapidly during the Duterte administration. Yang and his associates started several new companies, including a Philippine offshore gaming operations or POGO firm, and others that are into real estate, construction, and medical supplies. Yang's newest firm, Piley Holdings Corporation, is constructing a massive mixed-use real estate development called Clark Majestic World in the Clark Freeport Zone. Piley Holdings was registered with the Securities and Exchange Commission only in December 2020. Piley Holdings has clear links to Yang's older company, Philippine Fullwind Group of Companies Incorporated, which got its SEC registration in 2017. Yang's other businesses, DCLA Plaza Company Incorporated, Yangche Group Trade Company Limited, and XRL Holdings Corporation, are listed as subscribers to Piley's capital stock. On August 22, 2018, another company called Piley Holdings signed a memorandum of agreement with Basis Conversion and Development Authority and China Heavy Machinery Corporation, a Chinese state-run engineering services firm. Meantime, Yang's business associates Lin Wei Xiong and Rose Nona Lin started a POGO company called Shanwei Technology Company during the Duterte administration. In late August, a Rappler investigation showed Yang's connection to Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Pharmaly is a local firm that bagged the biggest pandemic supply contracts from the Philippine government, worth a total of 8.68 billion pesos. Yan ang unang voice clip na nais kong pakinggan ninyong maigi, unawain ninyong maigi ang laman. Etong mga ito ay bilang ikangay mga pampainit sa ating kaalaman sa paksa na tatalakayin natin. Ito pa, mga Chinese na naaresto, may dalang bandila ng Chinese Communist Party, may mga military gear, at kung ano-ano pa. Pakinggan natin. Armado ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng NCRPO ang townhouse na ito sa isang exclusive subdivision sa Taguig. Sa loob ng isang vault doon, na-recover ang isang high-powered long firearm at mga bala ng M16. Sa pagitan ng mga pader sa isang palapag, na-recover naman ang ilang pang mga gamit na pilit na itinago ng mga suspect Chinese national. May nakuha ring helmet na may markings na China, tactical vest at watawat ng China. Firearms na high-powered, complete with protective gears, bullet vest, ballistics helmet,
pandigma ito na mga armas. Is he a gun lover? At ano yung personality niya? Yeah, the right to be confident and independent counsel, preferably of your own choice. I don't know what you're sorry. Pumapalag pa ang inarestong Chinese national ng basahan ng kanyang karapatan at tumanggi magkaposa sa umpisa. Sa likod yan. Oh, maligalig. Pero sa huli ay di rin siya umubra. Nang aming tanungin ang suspect kung bakit siya may armas, ang sagot nito, Hindi niya daw po alam, sir. agaw pansin din ang dalawang luxury vehicle, partikular ang mamahaling McLaren sports car na ito na magkaiba ang improvised plate sa likod at harap. Nakakuha tayo ng luxury cars. Meron yung electric car at meron yung McLaren. It's worth about 15 to 30 million. So napakamahal, saan sila kukuha nun. We are questioning this kasi walang document silang napakita. So Wala ring takas matapos makunan ng video ng mga pulis ang tangkang panunuhol ng isang Chinese national para mapakawalan ang inarestong Chinese at mabawi ang kanyang mga gamit. Dinakip din siya ng NCRPO. they bribe the police officers na arrest. Additional case na naman laban sa kanila ang may ipapatong. Magsasagawa ng follow-up operation ng NCRPO para matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang kasabwat ng inarestong grupo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. And of course, lately, ang pinakang mainit, bumubulwak, kumukulo na issue ngayon, araw-araw ay nakikita ninyo sa YouTube, ay ang issue dyan sa Bamban, Tarlac. Ang alkalde, napakaganda. Ang kanyang mga suot, napakamamahal. Walang iba kundi si Alice Guo. Alice Leal Guo. Na habang tumatagal ang pagdinig sa kanya, lalong lumalabo. At lalong dumarami ang mga tanong, sino nga ba talaga siya? Well, isang kasama natin sa samahan natin sa broadcast, sa Journalists Association natin, David Zhang, meron siyang sinabi tungkol dito kay Alice Guo. Pakinggan natin. So the question is she a spy? Very possible. However, I think the better answer alternatively as to who she is that she is a part of this Chinese scam organization that launders money, that scams local people, including Chinese people in the local area. There's a lot of Chinese people in the Philippines. In the ways in that which they can make a lot of money, of course, for the scams that they run, some of the gaming stuff that they do, of course, like slot machines, casino, launder money for people in China. There's another case that I'll talk about which actually proves this is possibly the case. But of course, then the CCP approached this group to do their biddings. Now, according to Senator Hontiveros, this hub was also being used for surveillance activities. And so, if they're detaining people, even trafficking people, they're likely kidnapping Chinese people, potentially dissidents or even refugee seekers, political asylum seekers that are running away from the Chinese government. And she said that the hacking of state agency websites was also traceable to this complex tied to that criminal group. And that makes me believe that Alice Guo is the front of this, right? A prime example is that she has money to spend on these luxury items, seemingly having money from out of nowhere. As I mentioned, and the CCP will seek out these criminal groups that already exist, and then, as they have done so in Myanmar, in other countries, to offer them protection, support, in turn ask them to carry out those tasks, like coercing, harassing the local diaspora of Chinese people, establishing power by running office for office, spying, you have the cyber crimes, etc. All of these things they're being told to do on behalf of the CCP. So it's very possible she's been part of this type of operation. How many similar networks are running across the Philippines, and then imagine across Southeast Asia? The CCP basically views Southeast Asia as their playground. Thank you, David Zhang. And of course, dito sa hearing kasalukuyan na ginagawa, si Senator Win Gatchalian ay meron ding mga opinion, mga haka-haka based doon sa kanyang mga narinig na sa mga nakalipas na mga hearings.
merong 14 na villas doon. No? Isang villa is worth 44 million. Merong swimming pool, ang ganda ng landscape, may private compound. At yung villa na pinuntahan natin, doon nakatira yung mastermind. Doon nakatira yung pinaka-ulo, yung pinaka-mastermind nakatakas. Yung second in command nahuli, pero yung mastermind nakatakas dahil natuklasan namin na meron palang mga tunnel sa ilalim. No? May mga tunnel sa ilalim. So talagang handa sila na kung magkaroon ng raid, may takbuhan sila. At itong mastermind, pugante to, fugitive to. May kaso to sa China, may kaso to sa ibang lugar, at dito nagtatago sa atin. Ang impression ko dito, itong mga puganteng to, itong mga criminal na ito, nandito at dito na maninirahan permanently. Bakit ka naman gagastos ng 44 million sa isang villa kung hindi ka maninirahan dito permanently? Pangalawa, alam nila kung mahuhuli sila, meron silang connection sa taas. Hindi ko na muna babanggitin kung sino-sino itong mga ito, but based on the briefing and information, na nakapenetrate na sila sa mga enforcers natin. Safe. So malakas yung loob nila na kung mahuli ako, no, kaya kong aregluhin yung mga otoridad, kaya kong lampasan yung mga kasong ifa-file sa akin at makakawala rin ako. Yung buong compound na yon, billion ang investment doon eh. Mahina 1 billion doon, malaki ang nakita nyo na, condominium, office spaces, at napakalaki ng compound. So ang impression ko diyan, kung sino man ang namuhunan doon, alam niya may protection siya. Dahil hindi ka mamumuhunan ng malaking pondo kung alam mo mahuhuli ka rin eh. Kung alam mo na makukulong ka rin. So yung mga taong pumunta doon, talagang alam nila kung paano mag-operate dito sa Pilipinas. And yun nga yung kinakatakutan ko na yung Pogo, isang bagay na dapat maalis, pero ang aking kinakatakutan, makapenetrate na sila sa mga matataas na tao. Eh. Saan tayo tatakbo? Kahit na manghuli ang PAOK, kung mapaproteksyonan sila ng ibang ahensya, wala rin pupuntahan. At ganoon na nga nangyayari ngayon. At kailangan na talagang i-ban yung Pogo dahil hindi mawawala itong mga kriminal sa ating bansa hanggat binibigyan sila ng oportunidad na mag-operate sa ating bansa. At panghuli sa mga voice clips natin, pinag-uugpong-ugpong natin ito para maliwanag nating maipaliwanag sa ating mga mamamayan. At the end of the day, sino ang tumatanggap ng pagdurusa? Sino ang nakadarama ng kahirapan? Sino ang namamatay sa gutom? Dahilan dito sa mga mandarambong na mga public officials natin, mga bobong mga politiko natin, mga leader ng bansa, ng mga ehensya na nagpapagamit, nagpapasuhol sa mga tao, kaya marami tayong Alice Leal Guo na nanggagago sa atin. Ano ang sabi ni J.V. Ejercito? Pakinggan natin ito, kababayan, nang alam natin kung anong damdamin natin ng mga may matitinong kaisipan. Kung normal kang Pilipino, hindi ka kakampi sa China dahil binubuli tayo, kinukuha ng teritoryo natin eh. Bilib din ako sa kanila. Di ba? Wala nang mas malala pa sa mga taong kaya mong ibenta yung bayan mo para sa iba. So gusto na maging pro-China, bahala sila. No? Ayoko maging traidor sa sariling bayan. Titindigan ko to, hindi po ako natatakot sa kanila. No? Kasi pinakamasakit yung ibenta mo yung kaluluwa mo doon sa kalaban natin sa ibang bansa, di ba? Yan ang tinig ni J.V. Ejercito. Mga walang kaluluwa itong mga Pilipino na ito na nakikipagkutsaba, mga mandarambong, mas masaklap nito at mas mapanganib sa taong bayan kapag itong mga mandarambong, mga mandurugas, mga tumatanggap ng suhol, mga nagpapagamit ay mga nakaupo sa gobyerno. Wherever, ahensya ng gobyerno, public official, Congress, Senate, judicial system, kahit saan, kapag ang mga ito ay may kapangyarihan, mapanganib ang dulot nito sa taong bayan. Tingnan na lamang ninyo itong si Alice Leal Guo. Take note na ginamit niya ang kanyang pagiging politiko para mailusot ang Hongxing Gaming Technology, Pogo Operation,
ni-raid noong Pebrero 2023 dahilan sa mga illegal na operasyon, criminalities, etc. etc. Pinalitan lamang Zhong Yuan Technology. Ni-raid Marso 13 nitong taon na ito. Sandamakmak ang mga nakitang criminal activities at lahat-lahat na diyan sa loob ng kanyang compound. Sarili niyang property, sa likod ng kanyang city hall, ng municipal hall, wala siyang ginawa. Siya ang nagproseso. May mga bagay tayong dapat na silipin dito mga kababayan ko. Sapagkat kagaya ng sinabi ni Zhang, ni David, maaring siya spy, pero more importantly, siya'y kasapakat, kasabwat ng criminal syndicate na may operasyon diyan sa Pilipinas. Spy sapagkat maraming mga batayan ng ating investigador, Senador Risa Hontiveros, Senador Sherwin Gatchalian, napakaraming mga lumalago pang mga katanungan na lalong lumalabo ang mga kasagutan. Sino siya? Mga kasinungalingan sa bawat tanong ni Risa Hontiveros, umaalimbukay ang kasinungalingan. Sabi ni Alice Guo, wala po akong kapatid. Meron akong half-sister, pero ni minsan hindi ko pa nakita. Yung nanay ko po, katulong ng tatay ko sa bahay, anak ko ako sa labas, ni hindi ko po siya nakita at hindi ko siya nakausap. Nung pakitaan ng mga ebidensya, meron siyang kapatid na totoo, tunay, ayon sa record na naandyan sa PSA. 2, 3 ang kanyang kapatid, 4 sila. Sheila at saka Seyman Guo, parehong nanay, parehong tatay. Sabi niya, meron pala pero hindi ko pa sila nakita. Pinakitaan ng ebidensya ni Risa Hontiveros, sumakay sila ng eroplano, naglamyerda sa labas ng bansa, kasama itong dalawa nito. Nakalimutan ko po. Ako po ay nag-iisang anak lamang ni nanay at saka ni tatay. Lumalabas na hindi. So kumbaga, doon lamang, hindi lamang isang tanong na, kundi bumulwak na ang sandamak na makakatanungan. Una, bakit ka nagsisinungaling? Ikalawa, totoo bang merong Alice Guo na ipinanganak sa Pilipinas? Sino si Angelito Guo? Pilipino po, ang tatay ko Chinese. Amalia Lial, Pilipina po. Asan siya? Hindi ko pa po nakita. Tapos hinalungkat yung mga record sa PSA, Philippine Statistics Authority, wala na isang existing na records yung mga pangalan nanay tatay niya. So dito makikita ninyo mga kababayan, kagaya ng sinabi ni David Zhang, ang operasyon ng China, kagaya ng sinabi ko rin sa inyo ng mga nakalipas na mga panahon, noong pang nagsimula ako sa broadcast 60 years ago, tinugay-gayan ko na ang kilos ng China sa Pilipinas. Hindi lamang sa Pilipinas, sa buong daigdig, dito sa Amerika, sandamakmak ang mga spy ng China dito sa Amerika. Ano ang operasyon nila? Unang-una, target nila yung mga Chinese na nakatira sa mga bansang target nila. For example, in the Philippines. Kagaya nitong si Angelito Guo. Alam ba ninyo na etong si Angelito Guo, let me see, tingnan mo na ito. Sinaliksi ko itong pangalan itong si Angelito Guo. Napag-alaman natin na ang kanyang tunay na pangalan ay Jiang Zhong Guo. Yun ang tatay ni Alice Lial Guo. Jiang Zhong Guo. I don't know kung tama ang pagkakabigkas natin dito. Tiningnan ko maigi, sabagat walang records dyan sa Pilipinas eh. Ang origin nitong tatay ni Alice Guo ay doon sa Jinlingyan sa Fujian, China. I don't know again kung tama ang pagkakabigkas ko Jinjingjin, Fujian, China. Tandaan ninyo, several broadcasts ago,
nabanggit ko na ang Fujian. Gawa ng ito ang madalas na bisita yung governor dito, si Zhao Long. Madalas na bisita ito sa Davao. Madalas na bisita ni Rodrigo Duterte, ni Mayor Duterte ng Davao. In fact, natatandaan ninyo, sinamahan pa ito ng Mayor ng Davao na si Duterte sa Palawan. In the guise of surveying for properties na pwedeng i-invest o kaya bilhin nitong si Zhao Long na governor ng Fujian. So sa madalit sabi, ang koneksyon nito sa Pilipinas maaring nagdaan sa Davao. Ang tatay na si Jiang Zhongguo ay origin na galing sa clan na marami na nakatira sa Xinjiang, Fujian, China. At ito ay nabibilang sa Chaodai Guo clan ng Fujian, China. Kabilang sa clan. Malaking clan ito. Pinagpipitagan ng kilalang clan sa Fujian, China. In fact, may mga organisasyon ito sa Hong Kong at diyan sa Pilipinas. Ang clan ng mga Guo. Chaodai Guo Clan. Sa China, ang tawag daw dito ay Caidai. C-A-I-D-A-I. Ancient time, ngayon ay Chaodai. Ito ay naandyan sa village ng Xinjiang, malapit sa Xinjiang City, diyan sa Fujian. Tandaan ninyo, ang governor nito pabalik-balik sa Davao. Jiang Zhongguo, isang pinagpipitaga ng miyembro ng Hong Kong Philippines Association ng Chaodai Guo Clan. In fact, noong 2018, diyan sa Pilipinas, ay binigyan ng pagdakila itong si Jiang Zhongguo na tatay ni Alice Guo sa Philippine-Chinese Organization diyan sa Pilipinas. Kabilang ang Philippine Chaodai Association na kung saan siya ay honorable member, si Jiang Zhongguo. Noong magselebra ang clan na ito doon sa China, sa Fujian, 70th Anniversary Foundation ng Chaodai Guo Clan, nandoon ang tatay ni Alice Guo at katabi niya sa selebrasyon si Zhu Feng, Deputy Director na ang Coordination Department of the Joint Office of the Chinese Communist Party. Na ayon sa aking pananaliksik, etong si Zhu Feng, Deputy Director ng Coordination Department ng Joint Offices of the CCP, ang top pangunahing spy agency ng China diyan sa mainland. May clout, connections, and branches sa iba't ibang sangay ng daigdig. Ang ibig sabihin din ng pangalang Jiang Zhongguo, ayon sa aking pananaliksik, ay central state. So alam mo, ang mga Chinese mahilig silang kumapit sa mga old sayings nila, mga idioms nila, mga salawika nila, at doon nila ibinabase ang kanilang pagkatao. Kagaya nitong pangalan itong si Jiang Zhongguo, sa Chinese ang ibig sabihin ay central state o kaya central kingdom. Kung ang pangalan nito ay Jiangguo lamang, ang ibig sabihin ay Foundation of the People's Republic of China. Sa madalit sabi, anong koneksyon itong tatay ni Alice Guo sa Chinese Communist Party? Matindi, malaki. Kaagapan niya ang #1 na organisasyon sa China
China, Chinese Communist Party, #1 na spy organization, Zhu Feng Coordination Department of the Joint Offices of the Chinese Communist Party. So, dito lamang sa koneksyon na ito mga kababayan, kung makikita ninyo, spy nga ba etong si Alice Guo? At bakit nakaupo sa pwesto sa gobyerno? May mga mandarambong, may mga bobo, may mga politiko na mga nagpapagamit, nasusuhulan, kaya meron tayong maraming Alice Guo na nanggagago sa atin ngayon sa pamahalaan. Nakita naman ninyo mga kababayan, Alice Guo, unang napasok ang pangalan dahilan doon sa kanyang lupa na ginamit ng Pogo na naging pugad ng mga criminal syndicates, mostly Chinese, diyan sa bansa. Natatandaan ninyo, yung ni-raid na Pogo Hub, 6 na mga Chinese na huli roon, lahat ay mga kriminal, lahat may mga record, Wang Kao, Cao Jungying, Jiang Ling, Zhou Binbin, Wang Ditao, Xi Jiangling. 6 na mga fugitive. Sa record ng China, ang mga ito ay mga kriminal. Pero tandaan ninyo yung sinabi natin kanina at kumpirmado ni David Zhang na yung mga criminal elements na ito sa ibang mga bansa ginagamit ng China, pinipuwersa ng China na maging mga spy ng Chinese Communist Party. Walang magawa sa bakat kilala ng China ang mga records ng mga ito, mga kriminal na mga ito eh. At sabi ng Chinese Communist Party, bubus-busan namin kayo ng pera upang makapasok kayo sa politika sa bansa, makapasok kayo sa mga gambling company sa bansa, at magamit ang mga ito upang maging source ng information na i-feed ninyo sa Chinese Communist Party. Hindi lamang yun ang ni-raid ng ating kapulisan. Natatandaan ninyo, Sun Valley Clark Hub Corporation, diyan sa Pampanga. Ano ang halaga ng Pampanga sa Pogo? Isa sa mga hubs na andyan sa Pampanga. Ano ang kahalagahan ng Pampanga sa mga criminal syndicate sa daigdig na andyan sila nagtatago sa Pampanga? Sun Valley Clark Hub Corporation. Natatandaan ninyo, Hong Tai sa Las Piñas. Smart Web Technology Corporation sa Pasay. Ano ang mga nadiskubre dito sa Pasay? Natagpuan dito ang prostitution, natagpuan dito ang human trafficking operations, natagpuan dito mga genuine na mga dokumento, legal documents. Tandaan niyo ito. Diyan sa Smart Web Technology Corporation, Pasay. Natagpuan riyan mga lehitimo, genuine, legal documents. Ano ang ibig sabihin? Mga pasaporte, mga birth certificates. Hindi makapagtagalog ang mga may-ari ng mga ito sabagat ito'y mga pure-blooded Chinese. Bakit may mga dokumento silang genuine? Sabagat meron tayong mga mandarambong, meron tayong mga bobo na mga public officials, mga politiko na nagpapagamit, nagpapasuhol, kaya marami tayong mga Alice Guo na nanggagago sa atin dyan sa Pilipinas ngayon. Legal, authentic documentations issued. Ano yung mga papel na galing dito sa Smart Web? October 27 last year. Authentic legal documents. Hawak ng mga pure-blooded Chinese. Ginamit nila ito sa kanilang mga operasyon, hindi lamang local, kundi international.
Ito ang mga ginagamit ng Chinese Communist Party, ang mga gamblers na ito, upang kanilang mga galamay sa kanilang spying operations sa mga bansa. Nakalabel fugitive in China. Pero sa ilalim, gamit ng China bilang mga spy. Ang utos sa kanila, bubusbusan namin kayo ng pera, kung maaari ay kaibiganin ninyo ang mga leader, mga politiko sa bansa na nagpapatakbo ng bansa. Mga leader ng bansa, mamaya meron akong babanggitin sa inyo riyan. Pumasok na sa politika. Kaya tama yung sabi ni J.V. Ejercito. Mga politiko natin, sabi ni Win Gatchalian, mga politiko natin napasok na para maging mga mandarambong, mga conduit na mga spy na ito ng China. Etong kaibigan ko si Ding Velasco, may ipinost siyang comment nung isang araw. Sabi ko, Ding, pwede ko bang mabanggit ang pangalan mo? At magamit ko itong mga sinabi mo rito sabagat very vivid, very timely. Sabi niya, ang biggest pogo cuddlers, sa totoo lang ay hindi po si Alice Guo. Sabi yan ni Ding Velasco, isa sa mga kaibigan natin. She is just the tip of the iceberg. Dahilan sa isang pogo building lang ang nasa Bamban, Tarlac. Pakinggan niyo itong maigi. Sabi ni Ding Velasco, the real iceberg is the governor of Cavite and his brother, Jesus Crispin Remulla. And of course, ang current Secretary of the Department of Justice. Bakit? Binenta nila yung 34 na ektarya ng kanilang island resort, Island Cove, sa isang purong Chinese. Puro na Chinese. Eto, mapanganib ito, kababayan ko, sapagat sabi ko na nga kapag ang ating mga kadilyaan ay mga Chinese, delikado. Purong Chinese. Mamaya babanggitin natin. Sabagat hindi binanggit ni Ding dito, sabi niya, unnamed Chinese investor, pero meron akong pangalan yan. 7 billion na ibinenta ng mga Remulla ang kanilang Island Cove. Ang kasaysayan po nito, dati ito pag-aari ng ang Island Cove ng isa sa mga kapatid ni Justice Secretary. Kaya lamang close open ito, nalugi yung kapatid, binuksan uli ng kapamilya na, Island Cove. Sabi ni Ding Velasco, ang Island Cove has become a heavily guarded island fortress that the PNP or the DOH were not even able to enter during the pandemic. And it can house 20,000 or more Chinese. Sabi niya, imagine 20,000 Chinese military-aged persons, many of whom are aged between 25 and 40. There may be 2 or more licensed Chinese hospitals inside, or many Huawei electronic spying system installed by China sa loob ng naturang compound. Daragdagan ko na pare. Paring Ding. Alam mo eto'y pinapuntahan ko rin sa aking mga kaibigan dyan, mga vloggers. Sabi ko, baka pwede niyong i-video yung loob. Wala. High-powered na mga firearm ang mga security guard na nakabantay dyan. Pagpasok mo ng kanilang compound, 2 man naglalakihang mga gusali, heavily guarded ang gate. Paring Ding. Kaya yung sinabi mo ay sinusuportahan ko sapagat ako mismo ay nagpadala ng mga kaibigan natin dyan ng mga vloggers hoping na makapasok sila. Wala. Hindi pwede. Bawal. No agency of our government, sabi ni Ding, especially the Department of Justice, the agency tasked to enforce our own laws,
have an idea how the current compound can thwart our laws. Nabanggit ni Ding itong may-ari na o nakabili 7 billion itong cove na ito, island cove ng dati pag-aari. Sana makumpiska ito, by the way. Gawa nang ang ating mambabatas, Mr. Barbers, Congressman, may isinusulong sa ngayong batas na kumpiskahin ang mahigit sa 300 na mga properties ng isang incheck na ngayon ay tumakas na at nasa labas ng bansa. I hope na itong binenta na ito ng mga Rimulya Island Cove Hotel and Leisure diyan sa Binakayan sa Kawit, Cavite, na dati pag-aari ng mga Rimulya na ngayon ay operada ng isang Pogo Company. Ang nakabili po nito, mga kababayan ko, ay siyang may-ari ng nag-iisang malaking resort diyan sa Cagayan, San Jose, Cagayan. Ang pangalan nito ay Kim Wong. Ang tunay na pangalan sa Chinese, Kam Sin Wong. Ito ang bumili ng property ng mga Rimulya, 7 billion. Tandaan ninyo, isinara nila ito noong 2018 nang magkapirmahan. Dating pag-aari ni Juanito Rimulya, isinara, binuksan, mga magkakapatid na nagpatakbo, tapos binenta dito kay Kam Sin Wong. Kim Wong. Sino so? Siyang may-ari ng Eastern Hawaii Leisure Company diyan sa Cagayan. San Jose, Cagayan. Kung titingnan ninyo maging sa ere, hindi rin kayo basta-basta makakapasok dito. May sarili itong airstrip. May sariling aeropuerto. Yan ang Eastern Hawaii Leisure Company. Well, ito po'y Pogo operation din ito. Ang naturang si Kim Wong or Kam Sin Wong, siya ay, kung natatandaan ninyo several years ago, pumasok lamang sa utak ko. Kung natatandaan ninyo, merong iskandalo na nasangkot ang mga Chinese sa Pilipinas. Dahilan doon sa $81 million. $81 million money laundered o kaya illegal na ipinasok sa Pilipinas galing sa, di ko na maalaala yung lugar na pinanggalingan ito Bangladesh, there you are. Galing sa Bangladesh. Pinasok sa Pilipinas ng 2 Chinese at nasangkot dito si Kim Wong o kaya Kam Sin Wong. Sa bagat yung 2 Chinese na nasangkot sa nanakaw, illegal transfer ng pera 81 million from Bangladesh to the Philippines. Yung 2 Chinese ay mga kasugal, mga kaamistad nitong si Kam Sin Wong sa mga sugalan casino diyan sa Pilipinas. Sabi ni Kam Sin Wong, hindi siya sangkot dito, kaya lang napunta sa kanya yung pera sapagat may utang sa kanyang $10 million yung 2 Chinese na itong mga kaibigan niya, kaya napunta sa kanya. Pero ang katotohanan, yung malaking tibag ng 81 million na ito, that's 21 million, ay nag-end up sa bangko ng Eastern Hawaii diyan sa Eastern Hawaii Leisure Company diyan sa Cagayan. 21 million pesos napunta diyan, nakadeposito riyan. Ang palusot ni Kam Sin Wong, ibinayad to sa akin, utang ito noong 2.
na mga kaamistades ko sa sugalan. So yan ang mga operasyon ng mga Chinese. Konektado sa Pogo, konektado sa mga money laundering. Bakit nakakapag-operate ang mga ito diyan sa Pilipinas? Sabagat meron tayo na mga mandarambong, na mga public officials, meron tayong mga bobong mga politiko, nagpapagamit, nasusuhulan, kaya dumarami ang ating mga alis guwo diyan sa Pilipinas. Kung mapapansin ninyo lahat ng mga binanggit ko rito, mga big time na mga operasyong illegal sa bansa, purong Chinese ang mga sangkot sa mga ito. At ang mga ito ay nagsimulang lumaganap noong panahon na 6 na taong panunungkulan ni Rodrigo Duterte. Kung hindi ninyo alam ang operasyon ng Chinese Communist Party sa spying, hindi ninyo maisasangkot itong mga ganitong uri ng illegal activities ng mga criminal syndicates sa ibang bansa. Ito po ang gatasan ng China ng impormasyon. Bakit? Sabagat may mga operasyon silang legal sa Pilipinas, for example. Kagaya nito mga nabanggit kong operasyon. Saan ang galing ang mga limpak-limpak na salapi na ito? Kagaya ng limpak-limpak na salapi ni Alice Guo. Napakinggan naman ninyo, sana pagtyagaan ninyo pakinggan yung hearing ni Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian sa buhay ni Alice Leal Guo. Sabagat dito masasalamin ninyo, lalo na kung kayo may munting kaalaman sa spy operations ng China, nasangkot ang China dito sa mga operande na ito na inyong nakikita dyan sa kaso ni Alice Guo. Tingnan ninyo maigi. Ito pong kaso na ito ni Alice Guo ay sumususog sa mga regulasyon, mga anong tawag niyan, mechanics. Kung sa broadcast format, mechanics. Yan ay mga mechanics na inilantad ng Chinese Communist Party sa kanilang spying operations sa ibang bansa. Ito ang mga tinatawag nating mga sleeper cells. Yung China, tinitingnan muna nila, minomonitor sino ba ang mga Chinese pure-blooded sa Pilipinas. Ito po, mga Chinoy, ito, Pilipinas, ito, madami. Sino sa kanila ang mga mayayaman na illegal may operasyon sa Pilipinas? Ito po, makanda na itong tanong na yan. Madami ho eh. Meron tayo na yan. Marami tayo niya na mga mayayaman sa Pilipinas. May operasyon eh. Sino sa kanila ang mga wanted ng batas? Ito po. Mga pangalan po ito. Sila po ang mga sangkot riyan. Sino mga ito? Ito po, Farmally. Sino ang boss dyan? Presidente po ng Pilipinas mismo. Mr. Rodrigo Duterte. Okay. Ayos tayo riyan. Areglado tayo riyan. Wala tayong problema riyan. May koneksyon tayo riyan. Kaya natatandaan ninyo, ngayon mabuti na lamang si Mr. Barbers, nabanggit ko kanina. Si Mr. Barbers ay merong ginagawa ngayon sa Kongreso. At ito ay bawiin, ang kanyang adikain ay bawiin ang mga properties na nabili ng isang Chinese na namayagpag noong panahon ni Rodrigo Duterte sa bansa. Natatandaan ninyo yung mga pangalan? Willie Ong? Natatandaan ninyo yan? Natatandaan ninyo ang pangalang Dennis Hui? Mga prominenting mga pangalan yan. Dennis Hui. Michael Yang.
Mga prominente pangalan. Ano ang involvement nito sa sindikato, sa illegal activities diyan sa bansa? Madami. Natatandaan ninyo yung mga properties diyan sa Pampanga? Natatandaan ninyo sandamakmak ang properties diyan sa Pampanga ng isang nangalang Willie Ong. Asan ngayon si Mr. Willie Ong? Nakatakas. Bakit tumakas? Sabagat nasabit siya, there you are, eto. Nasabit siya sa mga irregularidad diyan sa Pilipinas. Ang mga ito'y namayagpag sa panahon ni Rodrigo Duterte. The government is now set to forfeit billions of pesos worth of lands from Chinese drug lord suspected Willie Ong. Ang kanyang tunay na pangalan ay Kai Qimeng. Nakuha rin natin itong tunay na pangalan niya sa Chinese. Kai Qimeng. Ito'y nakabili ng 320 mga properties diyan sa Tarlac, mostly diyan sa Pampanga. 320 properties pati diyan sa Metro Manila. Willie Ong. Pero hindi siya Pilipino. Wala rin siyang partner na Pilipino. Mga Chinoy na mga kakutsaban niya riyan. And of course, ang kakutsaban niya sa gobyerno. Sila yung mga tao na mga nagpagamit. Sila yung mga taong mandarambong. Sila yung mga taong mga bobo sa gobyerno. Nasusuhulan, kaya't dumarami at ngayon ay unti-unting nalalantad ang maraming mga alis guo sa bansa. Willie Ong, Chinese name, Kai Qimeng. Ano ang sabi ni representative ng Surigao, Robert Barbers? Sabi niya, ang ating Land Registration Authority at ang tanggapan ng Solicitor General ay maghaharap ng forfeiture o kaya pagbawi sa mga properties na ito ni Willie Ong sabagat ito'y lumabag sa batas ng ating saligang batas sa ownership ng real property sa bansa. Mantakay mo ang isa rito yung Empire 999 Realty Corporation. Hindi sumusog ito sa 6040 ng saligang batas natin. At sino si Willie Ong? Na mayagpag noong panahon ni Rodrigo Duterte. Namili ng mga lupa. At sino ang kanyang kaagapay? Well, wag nang magduda. Wag nang magduda. Sabagat ang kaagapay nito ay mismo na economic advisor ni Presidente Rodrigo Duterte, Michael Yang. Sila ang mga kaalalay sa pagbili ng lupa at mga kakutsaba. Bakit nabunyag ang mga pangalan nito? Dahilan sa droga, illegal na droga na nakuha doon sa warehouse na pag-aari ni Willie Ong, mga droga na kung saan galing. Hindi alam ng PNA Hindi alam May mga mandarambong din kasi diyan sa PNP. May mga mandurugas din diyan sa PNP na mga kakutsaba nitong mga mandarambong na mga dayuhan, mga nasusuhulan, mga nagpapagamit, kaya dumarami ang alis lial guo sa bansa. Madami sila. Willie Ong, illegal purchase of lands in the Philippines. Michael Yang, economic advisor yan ng presidente. Dennis Uy, bakit naandyan pa mga towers nito sa loob ng mga base militar natin? Na mayagpag noong panahon ni Rodrigo Duterte. Dennis Uy. Kontrolado niya ang enerhiya ng bansa, pati ang kuryente. Naandyan, Rodrigo Duterte. National Grid Power Corporation of the Philippines,
chairman, 4 na miyembro ng board, pure-blooded Chinese member ng Chinese Communist Party. Bakit nakapasok ang mga ito? Bakit may mga lehitimong papeles sa mga ito na mga Filipino citizen sila? Hello, PSA. Philippine Statistics Authority. Marami tayong mga mandarambong na mga public officials, mga politiko natin, marami tayong mga mandurugas, marami tayong mga bobo. Nagpapagamit, nagpapasuhol, kaya dumarami ang ating mga alis guo diyan sa bansa. Hindi lamang yan, marami akong listahan ng mga pangalan dito ng mga nasa red list natin. Mga Chinese na may mga pasaporteng Pilipino, pero mga pure-blooded na mga Chinese. Kaya kung naiinggit kayo sa damit nitong si Alice Guo, Ralph Lauren 15,000 pesos, Bulgari necklace 12 million pesos, Bulgari Serpenti Viper ring 670,000 pesos, Hermes sandals 35,000 pesos, Bulgari bracelet 2.7 million pesos. Kaninong pera itong galing itong mga ito? Hindi, bigay po ng aking daday yan eh. Bigay sa akin yan. Binibigyan ko kalahating milyon, 2 milyon, 5 milyon. Bigay ko sa akin yan eh. Hindi ho Pinoy. Nakakita na ninyo. Paano tayo makapagtatapos ng ganitong kalbaryo sa ating mga mamamayang Pilipino? Simple lang eh. 2025 elections. Simple lang. Sa ordinaryong mga mamamayang Pilipino. Alisin lamang natin ang takip sa ating mga mata. Alisin lamang natin ang busal sa ating mga tenga at mga ilong. Alisin natin ang zipper sa ating bunganga. Babago ang hinaharap ng ating bansa. If you know something, say something. Marami tayo dyan sa paligid. Tarlac! Pinamumugaran niya ng mga insekre yan. Nakakita ninyo yung New City sa Tarlac? Dennis Uyan. Wala bang nakakabulatlat ng record dyan sa Tarlac ng mga negosyo na ito, mga transaksyon na ito, mga permits ng mga ito? Pure-blooded Chinese. Hindi natin nasisikwet. Kung mananatili tayong tahimik bayan ko, kung mananatili tayong bulag, pepe at saka mga bingi, patuloy na magdaraho pang 72% ng mga Pilipino. 72% of the Filipinos are average and below average living. Number 1 na importer ng bigas ang Pilipinas. Dito sa 72% na mga average and below average na ito, 50% diyan ay below minimum na pagkain ang naipapasok sa kanilang mga bituka. Gutom. Samantalang ang mga ales lialgo ay nakabibili ng 15,000 pisong damit, 12 milyong pisong kwentas, halos 1 milyong pisong singsing, sandalyas lamang 35,000 pesos. Ang kanyang bracelet 2.7 million. Samantalang ang 72% ng mga Pilipino, isang kahig, isang tuka. Bakit? Sabagat meron tayo na mga public officials, meron tayong mga government officials, meron tayong mga elected officials
na mga bobo, mandarambong, nagpapagamit, nagpapasuhol, kaya dumarami ang ating mga alis guo diyan sa Pilipinas. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, sabi ko na nga kanina mga kapitbahay, itong mga bagay na pinag-uusapan natin, nakabase po ito sa mga dokumento. Nakabase yan sa mga records. All we have to do is look for it. Makakita ninyo. At sabi ko na nga, matatapos ang kalbaryo na ito, tube, sa kapakanan ng ating mga ikangay busybodies na nais mapakinggan ang ating mga opinyon. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Maraming salamat at magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa bawat isa. Nasa ikalawang bahagi tayo ng ating Fun Saturday Live. Ang ating paksa ngayon ay mainit at pinatitiuna ko na bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag sanang magagalit. Bato-bato sa langit ang tamaan na magalit, ubod kayo ng pangit. Ang ating paksa ngayon, mga mandarambong na mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Mandarambong at mga bobong mga politiko na mga nagpapagamit, nagpapasuhol sa mga may intereses sa ating bansa. Kaya't marami tayong mga alis guo ngayon, naglipa na sa bansa, na mga nanggagago sa atin. Masaklap, masakit na mga kataga kung inyong pakikinggang maigi. Mga mandarambong, mga mandurugas, mga bobo na mga public servants at mga politiko, nagpapagamit, nagpapasuhol, kaya marami tayong mga alis guo ngayon na nanggagago sa atin. Marami dyan. Nais kong iparinig muna sa inyo mga kababayan. Ito. Paririnig ko muna sa inyo itong ilang mga tapes at pagkatapos niyan ay pag-usapan natin ng maayos ang ating paksa ngayong araw na ito. A Rappler investigation shows former presidential economic advisor Michael Yang and his associates' business expanded rapidly during the Duterte administration. Yang and his associates started several new companies, including a Philippine offshore gaming operations or POGO firm, and others that are into real estate, construction, and medical supplies. Yang's newest firm, Piley Holdings Corporation, is constructing a massive mixed-use real estate development called Clark Majestic World in the Clark Freeport Zone. Piley Holdings was registered with the Securities and Exchange Commission only in December 2020. Piley Holdings has clear links to Yang's older company, Philippine Fullwind Group of Companies Incorporated, which got its SEC registration in 2017. Yang's other businesses, DCLA Plaza Company Incorporated, Yangche Group Trade Company Limited, and XRL Holdings Corporation, are listed as subscribers to Piley's capital stock. On August 22, 2018, another company called Piley Holdings signed a memorandum of agreement with Basis Conversion and Development Authority and China Heavy Machinery Corporation, a Chinese state-run engineering services firm. Meantime, Yang's business associates Lin Wei Xiong and Rose Nona Lin started a POGO company called Shanwei Technology Company during the Duterte administration. In late August, a Rappler investigation showed Yang's connection to Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Pharmaly is a local firm that bagged the biggest pandemic supply contracts from the Philippine government, worth a total of 8.68 billion pesos. Yan ang unang voice clip na nais kong pakinggan ninyong maigi, unawain ninyong maigi ang laman. Etong mga ito ay bilang ikangay mga pampainit sa ating kaalaman sa paksa na tatalakayin natin. Ito pa, mga Chinese na naaresto, may dalang bandila ng Chinese Communist Party,
may mga military gear, at kung ano-ano pa. Pakinggan natin. Armado ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng NCRPO ang townhouse na ito sa isang exclusive subdivision sa Taguig. Sa loob ng isang vault doon, na-recover ang isang high-powered long firearm at mga bala ng M16. Sa pagitan ng mga pader sa isang palapag, na-recover naman ang ilang pang mga gamit na pilit na itinago ng mga suspect Chinese national. May nakuha ring helmet na may markings na China, tactical vest at watawat ng China. Firearms na high-powered, complete with protective gears, bullet vest, ballistics helmet. Pandigma ito na mga armas. Isa gun lover at ano yung personality niya. Yeah, the right to be competent and independent counsel, preferably of your own choice. I don't know what you're saying. Pumapalag pa ang inarestong Chinese national nang basahan ng kanyang karapatan at tumanggi magkaposa sa umpisa. Sa likod yan. Oh, maligalig. Pero sa huli ay di rin siya umubra. Nang aming tanungin ang suspect kung bakit siya may armas, ang sagot nito, Hindi niya daw po alam, sir. agaw pansin din ang dalawang luxury vehicle, partikular ang mamahaling McLaren sports car na ito na magkaiba ang improvised plate sa likod at harap. Nakakuha tayo ng luxury cars. Meron yung electric car at meron yung McLaren. It's worth about 15 to 30 million. So napakamahal saan sila kukuha nun. We are questioning this kasi walang document silang napakita. So Wala ring takas matapos makuna ng video ng mga pulis ang tangkang panunuhol ng isang Chinese national para mapakawalan ang inarestong Chinese at mabawi ang kanyang mga gamit. Dinakip din siya ng NCRPO. they bribe the police officers. Na-arrest, additional case na naman laban sa kanila ang may ipapatong. Magsasagawa ng follow-up operation ng NCRPO para matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang kasabwat ng inarestong grupo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. And of course, lately, ang pinakang mainit, bumubulwak, kumukulo na issue ngayon, araw-araw ay nakikita ninyo sa YouTube, ay ang issue dyan sa Bamban, Tarlac. Ang alkalde, napakaganda. Ang kanyang mga suot, napakamamahal. Walang iba kundi si Alice Guo. Alice Leal Guo. Na habang tumatagal ang pagdinig sa kanya, lalong lumalabo. At lalong dumarami ang mga tanong, sino nga ba talaga siya? Well, isang kasama natin sa samahan natin sa broadcast, sa Journalists Association natin, David Zhang, meron siyang sinabi tungkol dito kay Alice Guo. Pakinggan natin. So the question is she a spy? Very possible. However, I think the better answer alternatively as to who she is that she is a part of this Chinese scam organization that launders money, that scams local people, including Chinese people in the local area. There's a lot of Chinese people in the Philippines. In the ways in that which they can make a lot of money, of course, for the scams that they run, some of the gaming stuff that they do, of course, like slot machines, casino, launder money for people in China. There's another case that I'll talk about which actually proves this is possibly the case. But of course, then the CCP approached this group to do their biddings. Now, according to Senator Hontiveros, this hub was also being used for surveillance activities. And so, if they're detaining people, even trafficking people, they're likely kidnapping Chinese people, potentially dissidents or even refugee seekers, political asylum seekers that are running away from the Chinese government. And she said that the hacking of state agency websites was also traceable to this complex tied to that criminal group. And that makes me believe that Alice Guo is the front of this, right? A prime example is that she has money to spend on these luxury items, seemingly having money from out of nowhere. As I mentioned, and the CCP will seek out these criminal groups that already exist, and then, as they have done so in Myanmar, in other countries, to offer them protection, support, in turn ask them to carry out those tasks, like coercing, harassing the local diaspora of Chinese people, establishing power by running office, for office, spying, you have the cyber crimes, etc. All of these things they're being told to do on behalf of the CCP. So it's very possible she's been part of this type of operation.
how many similar networks are running across the Philippines, and then imagine across Southeast Asia. The CCP basically views Southeast Asia as their playground. Thank you, David Zhang. And of course, dito sa hearing kasalukuyan na ginagawa, si Senator Win Gatchalian ay meron ding mga opinion, mga haka-haka based doon sa kanyang mga narinig na sa mga nakalipas na mga hearings. Merong 14 na villas doon. No? Isang villa is worth 44 million. Merong swimming pool, ang ganda ng landscape, may private compound. At yung villa na pinuntahan natin, doon nakatira yung mastermind. Doon nakatira yung pinaka-ulo, yung pinaka-mastermind nakatakas. Yung second in command nahuli, pero yung mastermind nakatakas dahil natuklasan namin na meron palang mga tunnel sa ilalim. No? May mga tunnel sa ilalim. So talagang handa sila na kung magkaroon ng raid, may takbuhan sila. At itong mastermind, pugante to, fugitive to. May kaso to sa China, may kaso to sa ibang lugar, at dito nagtatago sa atin. Ang impression ko dito, itong mga puganteng to, itong mga criminal na ito, nandito at dito na maninirahan permanently. Bakit ka naman gagastos ng 44 million sa isang villa kung hindi ka maninirahan dito permanently? Pangalawa, alam nila kung mahuhuli sila, meron silang connection sa taas. Hindi ko na muna babanggitin kung sino-sino itong mga ito, but based on the briefing and information, na nakapenetrate na sila sa mga enforcers natin. Safe. So malakas yung loob nila na kung mahuli ako, no, kaya kong aregluhin yung mga otoridad, kaya kong lampasan yung mga kasong ifa-file sa akin at makakawala rin ako. Yung buong compound na yon, billion ang investment doon eh. Nung mahina 1 billion doon, malaki ang nakita nyo na, condominium, office spaces, at napakalaki ng compound. So ang impression ko dyan, kung sino man ang namuhunan doon, alam niya may protection siya. Dahil hindi ka mamumuhunan ng malaking pondo kung alam mo mahuhuli ka rin eh. Kung alam mo na makukulong ka rin. So yung mga taong pumunta doon, talagang alam nila kung paano mag-operate dito sa Pilipinas. And yun nga yung kinakatakutan ko na yung Pogo, isang bagay na dapat maalis, pero ang aking kinakatakutan, makapenetrate na sila sa mga matataas na tao. Saan tayo tatakbo? Kahit na manghuli ang PAOK, kung mapaproteksyonan sila ng ibang ehensya, wala rin pupuntahan. At gano'n na nga nangyayari ngayon. At kailangan na talagang i-ban yung Pogo dahil hindi mawawala itong mga kriminal sa ating bansa hanggat binibigyan sila ng oportunidad na mag-operate sa ating bansa. At panghuli sa mga voice clips natin, pinag-uugpong-ugpong natin ito para maliwanag nating maipaliwanag sa ating mga mamamayan. At the end of the day, sino ang tumatanggap ng pagdurusa? Sino ang nakadarama ng kahirapan? Sino ang namamatay sa gutom? Dahilan dito sa mga mandarambong na mga public officials natin, mga bobong mga politiko natin, mga leader ng bansa, ng mga ehensya na nagpapagamit, nagpapasuhol sa mga tao, kaya marami tayong Alice Leal Guo na nanggagago sa atin. Ano ang sabi ni J.V. Ejercito? Pakinggan natin ito, kababayan, nang alam natin kung anong damdamin natin ng mga may matitinong kaisipan. Kung normal kang Pilipino, hindi ka kakampi sa China dahil binubuli tayo, kinukuha ng teritoryo natin eh. Bilib din ako sa kanila. Di ba? Wala nang mas malala pa sa mga taong kaya mong ibenta yung bayan mo para sa iba. So kung sila maging pro-China, bahala sila. No? Ayoko maging trader sa sariling bayan. Titindigan ko to, hindi po ako natatakot sa kanila. No? Kasi pinakamasakit yung ibenta mo yung kaluluwa mo doon sa kalaban natin sa ibang bansa. Di ba? Yan ang tinig ni J.V. Ejercito. Mga walang kaluluwa itong mga Pilipino na ito na nakikipagkutsaba, mga mandarambong, mas masaklap nito at mas mapanganib sa taong bayan kapag itong mga mandarambong, mga mandurugas, mga tumatanggap ng suhol,
mga nagpapagamit ay mga nakaupo sa gobyerno. Wherever, ahensya ng gobyerno, public official, Congress, Senate, judicial system, kahit saan, kapag ang mga ito ay may kapangyarihan, mapanganib ang dulot nito sa taong bayan. Tingnan na lamang ninyo itong si Alice Leal Guo. Take note na ginamit niya ang kanyang pagiging politiko para mailusot ang Hongxin Gaming Technology, Pogo Operation, ni-raid noong Pebrero 2023 dahilan sa mga illegal na operasyon, criminalities, etc. etc. Pinalitan lamang Zun Yuan Technology. Ni-raid Marso 13 nitong taon na ito. Sandamakmak ang mga nakitang criminal activities at lahat-lahat na diyan sa loob ng kanyang compound. Sarili niyang property, sa likod ng kanyang city hall, ng municipal hall, wala siyang ginawa. Siya ang nagproseso. May mga bagay tayong dapat na silipin dito, mga kababayan ko. Sapagkat kagaya ng sinabi ni Zhang, ni David, maaring siya ay spy, pero more importantly, siya ay kasapakat, kasabwat ng criminal syndicate na may operasyon diyan sa Pilipinas. Spy sapagkat maraming mga batayan ng ating investigador, Senador Risa Hontiveros, Senador Sherwin Gatchalian, napakaraming mga lumalago pang mga katanungan na lalong lumalabo ang mga kasagutan. Sino siya? Mga kasinungalingan sa bawat tanong ni Risa Hontiveros, umaalimbukay ang kasinungalingan. Sabi ni Alice Guo, wala po akong kapatid. Meron akong half-sister, pero ni minsan hindi ko pa nakita. Yung nanay ko po, katulong ng tatay ko sa bahay, anak ko ako sa labas, ni hindi ko po siya nakita at hindi ko siya nakausap. Nung pakitaan ng mga ebidensya, meron siyang kapatid na totoo, tunay, ayon sa record na naandyan sa PSA. 2, 3 ang kanyang kapatid, 4 sila. Sheila at saka Seaman Guo, parehong nanay, parehong tatay. Sabi niya, meron pala pero hindi ko pa sila nakita. Pinakitaan ng ebidensya ni Risa Hontiveros, sumakay sila ng eroplano, naglamyerda sa labas ng bansa, kasama itong dalawa nito. Nakalimutan ko po. Ako po ay nag-iisang anak lamang ni nanay at saka ni tatay. Lumalabas na hindi. So kumbaga, doon lamang, hindi lamang isang tanong na, kundi bumulwak na ang sandamak na makakatanungan. Una, bakit ka nagsisinungaling? Ikalawa, totoo bang merong Alice Guo na ipinanganak sa Pilipinas? Sino si Angelito Guo? Pilipino po, ang tatay ko Chinese. Amalia Leal, Pilipina po. Asan siya? Hindi ko pa po nakita. Tapos hinalungkat yung mga record sa PSA, Philippine Statistics Authority, wala na isang existing na records yung mga pangalan nanay tatay niya. So dito makikita ninyo mga kababayan, kagaya ng sinabi ni David Zhang, ang operasyon ng China, kagaya ng sinabi ko rin sa inyo ng mga nakalipas na mga panahon, noong pang nagsimula ako sa broadcast 60 years ago, tinugay-gayan ko na ang kilos ng China sa Pilipinas. Hindi lamang sa Pilipinas, sa buong daigdig, dito sa Amerika, sandamakmak ang mga spy ng China dito sa Amerika. Ano ang operasyon nila? Unang-una, target nila yung mga Chinese na nakatira sa mga bansang target nila. For example, in the Philippines. Kagaya nitong si Angelito Guo. Alam ba ninyo na etong si Angelito Guo, let me see, tingnan mo na ito. Sinaliksi ko itong pangalan itong si Angelito Guo. Napagalaman natin na ang kanyang tunay na pangalan ay Yang Zong Guo.
Yun ang tatay ni Alice Liao Guo. Jian Zhongguo. I don't know kung tama ang pagkakabigkas natin dito. Tiningnan ko maigi, sabagat walang records dyan sa Pilipinas eh. Ang origin itong tatay ni Alice Guo ay doon sa Jinlingyan sa Fujian, China. I don't know again kung tama ang pagkakabigkas ko ha. Jingjingjin, Fujian, China. Tandaan ninyo, several broadcasts ago, nabanggit ko na ang Fujian. Gawa ng ito ang madalas na bisita yung governor dito, si Zhaolong. Madalas na bisita ito sa Davao. Madalas na bisita ni Rodrigo Duterte, ni Mayor Duterte ng Davao. In fact, natatandaan ninyo, sinamahan pa ito ng Mayor ng Davao na si Duterte sa Palawan. In the guise of surveying for properties na pwedeng i-invest o kaya bilhin nitong si Zhaolong na governor ng Fujian. So sa madalit sabi, ang koneksyon nito sa Pilipinas maaring nagdaan sa Davao. Ang tatay na si Jiang Zhongguo ay origin na galing sa clan na marami na nakatira sa Jingjingjin, Fujian, China. At ito ay nabibilang sa Chaodai Guo clan ng Fujian, China. Kabilang sa clan. Malaking clan ito. Pinagpipitaganang kilalang clan sa Fujian, China. In fact, may mga organisasyon ito sa Hong Kong at diyan sa Pilipinas. Ang clan ng mga Guo. Chaodai Guo Clan. Sa China, ang tawag daw dito ay Caidai. C-A-I-D-A-I. Ancient time, ngayon ay Chaodai. Ito ay naandyan sa village ng Jinjin, malapit sa Xinjiang City, diyan sa Fujian. Tandaan ninyo, ang governor nito pabalik-balik sa Davao. Jiang Zhongguo, isang pinagpipitaga ng miyembro ng Hong Kong Philippines Association ng Chaodai Guo Clan. In fact, noong 2018, diyan sa Pilipinas, ay binigyan ng pagdakila itong si Jiang Zhongguo na tatay ni Alice Guo sa Philippine-Chinese Organization diyan sa Pilipinas. Kabilang ang Philippine Chaodai Association na kung saan siya ay honorable member, si Jiang Zhongguo. Noong magselebra ang clan na ito doon sa China, sa Fujian, 70th Anniversary Foundation ng Chaodai Guo Clan, nandoon ang tatay ni Alice Guo at katabi niya sa selebrasyon si Zhu Feng, Deputy Director na ang Coordination Department of the Joint Office of the Chinese Communist Party. Na ayon sa aking pananaliksik, etong si Zhu Feng, Deputy Director ng Coordination Department ng Joint Offices of the CCP, ang top pangunahing spy agency ng China diyan sa mainland. May clout, connections, and branches sa iba't ibang sangay ng daigdig. Ang ibig sabihin din ng pangalang Jiang Zhongguo, ayon sa aking pananaliksik, ay central state. So alam mo, ang mga Chinese mahilig silang kumapit sa mga old sayings nila, mga idioms nila, mga salawika nila.
At doon nila ibinabase ang kanilang pagkatao. Kagaya nitong pangalan itong si Zhang Guo, sa Chinese ang ibig sabihin ay Central State o kaya Central Kingdom. Kung ang pangalan nito ay Zhang Guo lamang, ang ibig sabihin ay Foundation of the People's Republic of China. Sa madaling sabi, anong koneksyon itong tatay ni Alice Guo sa Chinese Communist Party? Matindi, malaki. Kaagapay niya ang number 1 na organisasyon sa China, Chinese Communist Party. Number 1 na spy organization, Zhufeng Coordination Department of the Joint Offices of the Chinese Communist Party. So, dito lamang sa koneksyon na ito mga kababayan, kung makikita ninyo, spy nga ba etong si Alice Guo? At bakit nakaupo sa pwesto sa gobyerno? May mga mandarambong, may mga bobo, may mga politiko na mga nagpapagamit, nasusuhulan, kaya meron tayong maraming Alice Guo na nanggagago sa atin ngayon sa pamahalaan. Nakita naman ninyo mga kababayan, Alice Guo, unang napasok ang pangalan dahilan doon sa kanyang lupa na ginamit ng Pogo na naging pugad ng mga criminal syndicates, mostly Chinese, diyan sa bansa. Natatandaan ninyo, yung ni-raid na Pogo Hub, 6 na mga Chinese na huli roon, lahat ay mga kriminal, lahat may mga record, Wang Kao, Cao Jungying, Jiang Ling, Zhou Binding, Wang Dichao, Xi Jiangling. 6 na mga fugitive. Sa record ng China, ang mga ito ay mga kriminal. Pero tandaan ninyo yung sinabi natin kanina at kumpirmado ni David Zhang na yung mga criminal elements na ito sa ibang mga bansa ginagamit ng China, pinipuwersa ng China na maging mga spy ng Chinese Communist Party. Walang magawa sa bakat kilala ng China ang mga records ng mga ito, mga kriminal na mga ito eh. At sabi ng Chinese Communist Party, bubus-busan namin kayo ng pera upang makapasok kayo sa politika sa bansa, makapasok kayo sa mga gambling company sa bansa, at magamit ang mga ito upang maging source ng information na i-feed ninyo sa Chinese Communist Party. Hindi lamang yun ang ni-raid ng ating kapulisan. Natatandaan ninyo, Sun Valley Clark Hub Corporation, diyan sa Pampanga. Ano ang halaga ng Pampanga sa Pogo? Isa sa mga hubs na andyan sa Pampanga. Ano ang kahalagahan ng Pampanga sa mga criminal syndicate sa daigdig na andyan sila nagtatago sa Pampanga? Sun Valley Clark Hub Corporation. Natatandaan ninyo, Hongkai sa Las Piñas. Smart Web Technology Corporation sa Pasay. Ano ang mga nadiskubre dito sa Pasay? Natagpuan dito ang prostitution, natagpuan dito ang human trafficking operations, natagpuan dito mga genuine na mga dokumento, legal documents. Tandaan niyo ito. Diyan sa Smart Web Technology Corporation, Pasay. Natagpuan riyan mga lehitimo, genuine, legal documents. Ano ang ibig sabihin? Mga pasaporte, mga birth certificates. Hindi makapagtagalog ang mga may-ari ng mga ito sabagat ito ay mga pure-blooded Chinese. Bakit may mga dokumento silang genuine? Sabagat meron tayong mga mandarambong, meron tayong mga bobo na mga public officials,
mga politiko na nagpapagamit, nagpapasuhol, kaya marami tayong mga alis guo na nanggagago sa atin dyan sa Pilipinas ngayon. Legal, authentic documentations issued. Ano yung mga papel na galing dito sa Smart Web? October 27 last year? Authentic legal documents. Hawak ng mga pure-blooded Chinese. Ginamit nila ito sa kanilang mga operasyon, hindi lamang local, kundi international. Ito ang mga ginagamit ng Chinese Communist Party, ang mga gamblers na ito, upang kanilang mga galamay sa kanilang spying operations sa mga bansa. Nakalabel fugitive in China. Pero sa ilalim, gamit ng China bilang mga spy. Ang utos sa kanila, bubusbusan namin kayo ng pera, kung maaari ay kaibiganin ninyo ang mga leader, mga politiko sa bansa na nagpapatakbo ng bansa. Mga leader ng bansa, mamaya meron akong babanggitin sa inyo riyan. Pumasok na sa politika. Kaya tama yung sabi ni J.V. Ejercito. Mga politiko natin, sabi ni Win Gatchalian, mga politiko natin napasok na para maging mga mandarambong, mga conduit na mga spy na ito ng China. Etong kaibigan ko si Dig Velasco, may ipinost siyang comment nung isang araw. Sabi ko, Deng, pwede ko bang mabanggit ang pangalan mo? At magamit ko itong mga sinabi mo rito sapagat very vivid, very timely. Sabi niya, ang biggest pogo cuddlers, sa totoo lang ay hindi po si Alice Guo. Sabi yan ni Ding Velasco. Isa sa mga kaibigan natin. She is just the tip of the iceberg. Dahilan sa isang pogo building lang ang nasa Bamban Tarlac. Pakinggan niyo itong maigi. Sabi ni Ding Velasco, the real iceberg is the governor of Cavite and his brother, Jesus Crispin Remulla. And of course, ang current Secretary of the Department of Justice. Bakit? Binenta nila yung 34 na ektarya ng kanilang island resort, Island Cove, sa isang purong Chinese. Puro na Chinese. Eto, mapanganib ito, kababayan ko, sapagat sabi ko na nga kapag ang ating mga kadilyaan ay mga Chinese, delikado. Purong Chinese. Mamaya babanggitin natin. Sabagat hindi binanggit ni Ding dito, sabi niya, unnamed Chinese investor, pero meron akong pangalan yan. 7 billion na ibinenta ng mga Remulla ang kanilang Island Cove. Ang kasaysayan po nito, dati ito pag-aari ng ang Island Cove ng isa sa mga kapatid ni Justice Secretary. Kaya lamang close open ito, nalugi yung kapatid, binuksan uli ng kapamilya na, Island Cove. Sabi ni Ding Velasco, ang Island Cove has become a heavily guarded island fortress that the PNP or the DOH were not even able to enter during the pandemic. And it can house 20,000 or more Chinese. Sabi niya, imagine 20,000 Chinese military-aged persons, many of whom are aged between 25 and 40. There may be 2 or more licensed Chinese hospitals inside, or many Huawei electronic spying system installed by China sa loob ng naturang compound. Daragdagan ko na pare. Paring Ding. Alam mo eto'y pinapuntahan ko rin sa aking mga kaibigan dyan, mga vloggers. Sabi ko, baka pwede niyong i-video yung loob. Wala. High-powered
na mga firearm ang mga security guard na nakabantay dyan. Pagpasok mo ng kanilang compound, dalawang man naglalaki ang mga gusali, heavily guarded ang gate. Parang ding. Kaya yung sinabi mo ay sinusuportahan ko sapagat ako mismo ay nagpadala ng mga kaibigan natin dyan ng mga vloggers hoping na makapasok sila. Wala. Hindi pwede. Bawal. No agency of our government, sabi ni Ding, especially the Department of Justice, the agency tasked to enforce our own laws, have an idea how the current compound can thwart our laws. Nabanggit ni Ding itong may-ari na o nakabili 7 billion itong cove na ito, island cove ng dati pag-aari. Sana makumpiska ito, by the way. Gawa nang ang ating mambabatas, Mr. Barbers, Congressman, may isinusulong sa ngayong batas na kumpiskahin ang mahigit sa 300 na mga properties ng isang incheck na ngayon ay tumakas na at nasa labas ng bansa. I hope na itong binenta na ito ng mga Rimulya Island Cove Hotel and Leisure diyan sa Binakayan sa Kawit, Cavite, na dati pag-aari ng mga Rimulya na ngayon ay operada ng isang Pogo Company. Ang nakabili po nito, mga kababayan ko, ay siyang may-ari ng nag-iisang malaking resort diyan sa Cagayan, San Jose, Cagayan. Ang pangalan nito ay Kim Wong. Ang tunay na pangalan sa Chinese, Kam Sin Wong. Ito ang bumili ng property ng mga Rimulya 7 billion. Tandaan ninyo, isinara nila ito noong 2018 man nang magkapirmahan. Dating pag-aari ni Juanito Rimulya, isinara, binuksan, mga magkakapatid na nagpatakbo, tapos binenta dito kay Kam Sin Wong. Kim Wong. Sino so? Siyang may-ari ng Eastern Hawaii Leisure Company diyan sa Cagayan. San Jose, Cagayan. Kung titingnan ninyo maging sa ere, hindi rin kayo basta-basta makakapasok dito. May sarili itong airstrip. May sariling aeropuerto. Yan ang Eastern Hawaii Leisure Company. Well, ito po'y Pogo operation din ito. Ang naturang si Kim Wong or Kam Sin Wong, siya ay, kung natatandaan ninyo several years ago, pumasok lamang sa utak ko. Kung natatandaan ninyo, merong iskandalo na nasangkot ang mga Chinese sa Pilipinas. Dahilan doon sa $81 million. $81 million money laundered o kaya illegal na ipinasok sa Pilipinas galing sa, di ko na maalaala yung lugar na pinanggalingan ito Bangladesh. There you are. Galing sa Bangladesh. Pinasok sa Pilipinas ng dalawang Chinese at nasangkot dito si Kim Wong o kaya Kam Sin Wong. Sabagat yung dalawang Chinese na nasangkot sa nanakaw, illegal transfer ng pera 81 million from Bangladesh to the Philippines. Yung dalawang Chinese ay mga kasugal, mga kaamistad nitong si Kam Sin Wong sa mga sugalan casino diyan sa Pilipinas. Sabi ni Kam Sin Wong, hindi siya sangkot dito, kaya lang napunta sa kanya yung pera sapagat may utang sa kanyang $10 million yung dalawang Chinese na itong mga kaibigan niya, kaya napunta sa kanya.
Pero ang katotohanan, yung malaking tibag ng 81 million na ito, that's 21 million, ay nag-end up sa bangko ng Eastern Hawaii, diyan sa Eastern Hawaii Leisure Company, diyan sa Cagayan. 21 million pesos. Napunta diyan, nakadeposito riyan. Ang palusot ni Kam Sin Wong, ibinayad to sa akin, utang ito noong dalawa na mga kaamistades ko sa sugalan. So yan ang mga operasyon ng mga Chinese. Konektado sa Pogo, konektado sa mga money laundering. Bakit nakakapag-operate ang mga ito diyan sa Pilipinas? Sabagat meron tayo na mga mandarambong, na mga public officials, meron tayong mga bobong mga politiko, nagpapagamit, nasusuhulan, kaya dumarami ang ating mga alis guwo diyan sa Pilipinas. Kung mapapansin ninyo lahat ng mga binanggit ko rito, mga big time na mga operasyong iligal sa bansa, purong Chinese ang mga sangkot sa mga ito. At ang mga ito ay nagsimulang lumaganap noong panahon na 6 na taong panunungkulan ni Rodrigo Duterte. Kung hindi ninyo alam ang operasyon ng Chinese Communist Party sa spying, hindi ninyo maisasangkot itong mga ganitong uri ng illegal activities ng mga criminal syndicates sa ibang bansa. Ito po ang gatasan ng China ng impormasyon. Bakit? Sabagat may mga operasyon silang legal sa Pilipinas, for example. Kagaya nito mga nabanggit kong operasyon. Saan ang galing ang mga limpak-limpak na salapi na ito? Kagaya ng limpak-limpak na salapi ni Alice Guo. Napakinggan naman ninyo, sana pagtyagaan ninyong pakinggan yung hearing ni Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian sa buhay ni Alice Leal Guo. Sabagat dito masasalamin ninyo, lalo na kung kayo may munting kaalaman sa spy operations ng China, nasangkot ang China dito sa mga operande na ito na inyong nakikita dyan sa kaso ni Alice Guo. Tingnan ninyo maigit. Ito pong kaso na ito ni Alice Guo ay sumususog sa mga regulasyon, mga anong tawag niyan, mechanics. Kung sa broadcast format, mechanics. Yan ay mga mechanics na inilantad ng Chinese Communist Party sa kanilang spying operations sa ibang bansa. Ito ang mga tinatawag nating mga sleeper cells. Yung China, tinitingnan muna nila, minomonitor sino ba ang mga Chinese pure-blooded sa Pilipinas. Ito po, mga Chinoy, ito, Pilipinas, ito, madami. Sino sa kanila ang mga mayayaman na illegal may operasyon sa Pilipinas? Ito po, makanda na itong tanong na yan. Madami ho eh. Meron tayo na yan. Marami tayo niya na mga mayayaman sa Pilipinas. May operasyon eh. Sino sa kanila ang mga wanted ng batas? Ito po. Mga pangalan po ito. Sila po ang mga sangkot riyan. Sino mga ito? Ito po, Farmale. Sino ang boss dyan? Presidente po ng Pilipinas mismo. Mr. Rodrigo Duterte. Okay. Ayos tayo riyan. Areglado tayo riyan. Wala tayong problema riyan. May koneksyon tayo riyan. Kaya natatandaan ninyo, ngayon mabuti na lamang si Mr. Barbers, nabanggit ko kanina. Si Mr. Barbers ay merong ginagawa ngayon sa Kongreso. At ito ay
bawiin, ang kanyang adikain ay bawiin ang mga properties na nabili ng isang Chinese na namayagpag noong panahon ni Rodrigo Duterte sa bansa. Natatandaan ninyo yung mga pangalan? Willie Ong? Natatandaan ninyo yan? Natatandaan ninyo ang pangalang Dennis Hui? Mga prominenteng mga pangalan yan. Dennis Hui. Michael Yang. Mga prominenteng pangalan. Ano ang involvement nito sa sindikato, sa illegal activities dyan sa bansa? Madami. Natatandaan ninyo yung mga properties dyan sa Pampanga? Natatandaan ninyo sandamakmak ang properties dyan sa Pampanga ng isang nangalang Willie Ong? Asan ngayon si Mr. Willie Ong? Nakatakas. Bakit tumakas? Sabagat nasabit siya, there you are, eto. Nasabit siya sa mga irregularidad dyan sa Pilipinas. Ang mga ito'y namayagpag sa panahon ni Rodrigo Duterte. The government is now set to forfeit billions of pesos worth of lands from Chinese drug lord suspected Willie Ong. Ang kanyang tunay na pangalan ay Kai Qimeng. Nakuha rin natin itong tunay na pangalan niya sa Chinese. Kai Qimeng. Ito'y nakabili ng 320 mga properties diyan sa Tarlac, mostly diyan sa Pampanga. 320 properties pati diyan sa Metro Manila. Willie Ong. Pero hindi siya Pilipino. Wala rin siyang partner na Pilipino. Mga Chinoy na mga kakutsaban niya riyan. And of course, ang kakutsaban niya sa gobyerno. Sila yung mga tao na mga nagpagamit. Sila yung mga taong mandarambong. Sila yung mga taong mga bobo sa gobyerno. Nasusuhulan, kaya't dumarami at ngayon ay unti-unting nalalantad ang maraming mga alis guo sa bansa. Willie Ong, Chinese name, Kai Qimeng. Ano ang sabi ni representative ng Surigao, Robert Barbers? Sabi niya, ang ating Land Registration Authority at ang tanggapan ng Solicitor General ay maghaharap ng forfeiture o kaya pagbawi sa mga properties na ito ni Willie Ong sabagat ito'y lumabag sa batas ng ating saligang batas sa ownership ng real property sa bansa. Mantakay mo ang isa rito yung Empire 999 Realty Corporation. Hindi sumusog ito sa 6040 ng saligang batas natin. At sino si Willie Ong? Na mayagpag noong panahon ni Rodrigo Duterte. Namili ng mga lupa. At sino ang kanyang kaagapay? Well, wag nang magduda. Wag nang magduda. Sabagat ang kaagapay nito ay mismo na economic advisor ni Presidente Rodrigo Duterte, Michael Yang. Sila ang mga kaalalay sa pagbili ng lupa at mga kakutsaba. Bakit nabunyag ang mga pangalan nito? Dahilan sa droga, illegal na droga na nakuha doon sa warehouse na pag-aari ni Willie Ong, mga droga na kung saan galing. Hindi alam ng PNA Hindi alam May mga mandarambong din kasi diyan sa PNP. May mga mandurugas din diyan sa PNP na mga kakutsaba nitong mga mandarambong na mga dayuhan, mga nasusuhulan, mga nagpapagamit, kaya dumarami ang alis lial guo sa bansa. Madami sila. Willie Ong,
Illegal purchase of lands in the Philippines? Michael Yang, economic advisor yan ng presidente. Dennis Uy, bakit naandyan pa mga towers nito sa loob ng mga base militar natin? Na mayagpag noong panahon ni Rodrigo Duterte. Dennis Uy. Kontrolado niya ang enerhiya ng bansa, pati ang kuryente. Naandyan, Rodrigo Duterte. National Grid Power Corporation of the Philippines, chairman, 4 na miyembro ng board, pure-blooded Chinese member ng Chinese Communist Party. Bakit nakapasok ang mga ito? Bakit may mga lehitimong papeles sa mga ito na mga Filipino citizen sila? Hello, PSA. Philippine Statistics Authority. Marami tayong mga mandarambong na mga public officials, mga politiko natin, marami tayong mga mandurugas, marami tayong mga bobo. Nagpapagamit, nagpapasuhol, kaya dumarami ang ating mga alis guo diyan sa bansa. Hindi lamang yan, marami akong listahan ng mga pangalan dito ng mga nasa red list natin. Mga Chinese na may mga pasaporteng Pilipino, pero mga pure-blooded na mga Chinese. Kaya kung naiinggit kayo sa damit nitong si Alice Guo, Ralph Lauren, 15,000 pesos. Bulgari necklace, 12 million pesos. Bulgari Serpenti Viper ring, 670,000 pesos. Hermes sandals, 35,000 pesos. Bulgari bracelet, 2.7 million pesos. Kaninong pera itong galing, itong mga ito? Hindi, bigay po ng aking daday yan eh. Bigay sa akin yan. Binibigyan ko kalahating milyon, 2 milyon, 5 milyon. Bigay ko sa akin yan eh. Hindi ho Pinoy. Nakakita na ninyo. Paano tayo makapagtatapos ng ganitong kalbaryo sa ating mga mamamayang Pilipino? Simple lang eh. 2025 elections. Simple lang. Sa ordinaryong mga mamamayang Pilipino, alisin lamang natin ang takip sa ating mga mata. Alisin lamang natin ang busal sa ating mga tenga at mga ilong. Alisin natin ang zipper sa ating bunganga. Babago ang hinaharap ng ating bansa. If you know something, say something. Marami tayo dyan sa paligid. Tarlac! Pinamumugaran niya ng mga insekre yan. Nakakita ninyo yung new city sa Tarlac? Dennis Uyan. Wala bang nakakabulatlat ng record dyan sa Tarlac ng mga negosyo na ito, mga transaksyon na ito, mga permits ng mga ito? Pure-blooded Chinese. Hindi natin nasisikwet. Kung mananatili tayong tahimik bayan ko, kung mananatili tayong bulag, pepe at saka mga bingi, patuloy na magdaraho pang 72% ng mga Pilipino. 72% of the Filipinos are average and below average living. Number 1 na importer ng bigas ang Pilipinas. Dito sa 72% na mga average and below average na ito, 50% diyan ay below minimum na pagkain ang naipapasok sa kanilang mga bituka. Gutom. Samantalang ang mga ales lialgo ay nakabibili ng 15,000 pisong damit, 12 milyong pisong kwentas,
halos 1 milyong pisong singsing. Sandalyas lamang 35,000 pesos. Ang kanyang bracelet 2.7 million. Samantalang ang 72% ng mga Pilipino, isang kahig, isang tuka. Bakit? Sabagat meron tayo na mga public officials, meron tayong mga government officials, meron tayong mga elected officials na mga bobo, mandarambong, nagpapagamit, nagpapasuhol, kaya dumarami ang ating mga alis guo diyan sa Pilipinas. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, sabi ko na nga kanina mga kapitbahay, itong mga bagay na pinag-uusapan natin, nakabase po ito sa mga dokumento. Nakabase yan sa mga records. All we have to do is look for it. Makakita ninyo. At sabi ko na nga, matatapos ang kalbaryo na ito